Tumingin si Lance sa puting bunny at sinabi, ano sa tingin mo ako, isang piraso ng kahoy? Gagawin ko ba ang isang kalamnan at hahayaan kang mapatay? Naramdaman ni Lance na siya ay talagang walang muwang at gustong patayin si Lance. Tingnan natin kung sino ang may kakayahan na iyon. Niyakap ni Lance si Yelena sa kanyang katawan, hinaplos ang kanyang buhok at sinabing, hindi natatakot si Yelena, nandito si Tito, walang nang ahas na ay bully ka. Senyor, umalis ka, papatayin ka talaga niya. Umiiyak na sabi ni Yelena. Hahaha. Tumawa lang ng masama si Lance. Ang bantay sa likod ni Yelena Bale ay tumingin kay Lance na may mahigpit na tingin, naghihintay lamang sa babae na may sasabihin, agad siyang aakyat at papatayin si Lance. Umiiyak si Yelena, White Ringwormer, totoo ba na kung mamatay ako, maaari mong iligtas ang aking mga bantay? Oo. Kung kusa kang tumalon sa balon at mamatay, ililibre ko ang mga bantay mo. Fine, I'll lump. Sabi ni Yelena sabay kagat. Sa loob-loob, sinabi ni White Ringworm, how knave, spare your guards. Posible ba iyon? Kung hahayaan ko ito, hindi ba malalaman ng mga tao na pinilit kitang mamatay? Gusto talaga ni Yelena na tumalon sa balon para hindi malagay sa gulo si Lance, ngunit hinayla siya pabalik ni Lance. Yelena, itigil mo na. Hindi na nagpigil si Lance at ngumisi kay Luniper by, Miss Luniper, sabi mo gusto mo akong patayin sa salita, pwede ko bang itanong, ano ang papatayin mo? Kasama ko. Medyo katawa-tawa para sa iyo, isang innate great perfection, na sigawan ako. Malakas na sinabi ni White Ringworm, tumahimik ka, paanong ang pangalan ng aking ginang ay maaaring tawagin mo, Lok, bigyan mo muna ako ng 10 sampal para sa kanya, at pagkatapos ay papatayin mo siya. Oo, miss. Agad na lumapit kay Lance ang mga gwardya sa likod ni White Ringworm. Anak, kung magaling kang ilabas ang iyong mukha, maaari akong maging malumanay. Sabi ni Lok. Nagalit si Lance, laganap. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling umakyat si Lance at nanguna. Binati rin siya ng Lok na iyon. Kumpiyansa si Lok sa kanyang sarili, dahil isa man lang siyang malakas na ancestor perfectionist sa loob ng 1,000 sa Golden Silk City, at masasabi niya sa isang sulyap na si Lance ay talagang isang unang beses na ancestor perfectionist, at magiging madali ang pagpatay sa kanya. Habang sumusugod si Lok patungo kay Lance, tila hinamak niya si Lance at talagang sinubukan siyang sampelan ng hindi gumagamit ng anumang galaw, ngunit sa halip, nakataas ang kanyang palad. Si Lance ay nagpakawala ng galit na pagngisi, at sa isang kalampag, hinawakan ni Lance ang kanang braso ni Lok. Clack! Hamatak ng malakas si Lance, pinaikot muna ang mga buto ng kanyang kanang braso, pagkatapos ay hinayla ang balat at mga litid ng malakas. Ah! Si Lok ay sumigaw ng pamatay baboy, siya ang kanang braso, ang kabuuan ay hinayla ni Lance, na nakahawak sa kanyang braso na parang baseball bat. Ah! Nagulat si Luniper, ang kanyang 5 gwardya, ang pinakamalakas ay si Lok, ngunit talagang natanggal siya sa kanyang buong braso ng mga bantay ni Yelena, sa isang galaw. Paano ito? Imposible para kay Yelena na magkaroon ng ganoon kalakas na mga bantay, imposible. Si Luniper ay hanggal, sa pamilya, mas marangal ang prinsesa na ginang, mas malakas ang mga gwardya na mayroon siya, si Yelena, isang puta, kung saan maaaring ayusin ang isang makapangyarihang gwardya para sa kanya. Kinuha ni Lance ang braso na hinugot mula sa kanyang kamay at hinampas ito sa lupa, naputol ang brasong iyon sa ilang piraso, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagmamadali, ang isang kamay ay sumakal sa leeg ni Lok. Huwag mo akong papatayin. Walang pakialam si Lok sa sakit ng braso niya sa mga sandaling iyon, dilat ang mga mata niya habang nagmamakaawa. Maputi rin ang mukha ni Luniper. Sinabi ni Lance, anak ng isang asong babae, ang pag-aaksaya ng isa pang salita sa iyo ay isang insulto, pumunta sa impyerno. Huwag, Miss White Ringwormer, iligtas mo ako. Gayunpaman, ang mukha ng puting Lok na iyon ay nakakatakot na maputi, nakikitang hindi maganda ang sitwasyon, hinihila ang kanyang mga paa palabas at tumatakbo, paano niya pakialam kung ang kanyang mga gwardya ay papatayin. Clack! Pinutol ni Lance ang leeg ni Lok sa isang iglap, ang buong leeg, na tanging ang pinakalabas na layer ng balat ang nakakabit dito.
Itinapon ni Lance ang bangkay ni Locke, pagkatapos ay tumalon at lumipad palabas ng courtyard, hinabol ang white ringworm. At sa sandaling ito, nawalan na ng kulay si Yelena. Pinigilan ni Lance si white ringworm sa pintuan. Gusto mo pa bang tumakbo? Ah! Isang sigaw ang nasabi. Sa sumunod na segundo, lumipad si Lance papunta sa courtyard na may ulo si white ringworm sa kanyang mga kamay. Hinawakan ni Lance ang buhok ni Whitelock gamit ang isang kamay at direktang pinapasok ang kanyang ulo, at si Whitelock ay pilit na nagpupumigla sa takot. Pakawalan mo ako. Inihagis ni Lance ang puting bunny na bata sa lupa at umungal, tumalon sa balon, ayaw kong madumihan ang mga kamay ko, tumalon ka. Huwag, wow. Puti na ang mukha ni Whitelock sa takot, ang lakas ng loob niya maging mayabang, nasa tabi niya ang bangkay ni Locke, at mabangis na pinipilit siya ni Lance na tumalon sa balon, siya. Parang nakita niya ang sarili niyang pinapatay. Sumigaw muli si Lance, tumalon ka sa akin, kailangan ko bang i-twist off ang ulo mo sa sarili ko? Huwag, wow. Huwag. Mali ako, hindi ko na uulitin. Natarante si Luniper at sumubsob sa paanan ni Yelena, nakikiusap, Yelena, pasensya na, ay. Ay mali talaga ako, please, pigilan mo siya wow. Si Yelena ay hindi nakiramay kay Luniper, maliban na kung talagang pinatay ni Lance si Miss Bale Clan, tiyak na hindi siya makakatakas. Kaya, nakiusap si Yelena, Senior Wind Lightning, pakiusap, patawarin mo siya kahit minsan. Sinabi ni Lance, Yelena, nakalimutan mo na ba kung paano kanya binubuli? Sinubukan kanyang pilitin na mamatay, at nakiusap ka para sa kanya. Senior, I don't care if she lives or dies. I don't want you to offend the Whiteflow family because of me, this is my own business, it has nothing to do with you. Paanong wala itong kinalaman sa iyo, dahil ako na ang bantay mo, dapat kitang protektahan. Senior, spare her? She doesn't deserve to have your hands dirty. Napabuntong hininga si Lance, kung ganoon, iyon lang. Labas. Oo. Tatakbong palabas ng courtyard sa takot, sa sandaling tumakbo si Whitelock strap palabas ng front door, isang bangkay ang nahulog mula sa langit at muntik na siyang madurage hanggang sa mamatay, ito ay ang bangkay ng kanyang bantay, si Luke. Kasabay nito, ang boses ni Lance, alisin mo ang basura. Kinagat ng white ringworm ang kanyang mga ngipin, mabilis na kinaladkad ang bangkay ni Locke, at pagkaraan ng maikling distansya, itinapon ang bangkay ni Locke at lumipad palayo. Sinabi ni Lance, Miss Yelena, sa hinaharap, kasama ang tiyuhin dito, ginagarantiya ko na walang maglalakas loob na ay bully ka. Well, salamat, Senior. Nagpapasalamat si Yelena. Sayang, kawawa naman ang bata. Sabi ni Lance habang hinawakan ang tuktok ng ulo ni Yelena. Agad na tumakbo si Yelena sa kanyang mga magulang para umamin. Pare, nanay, nabugbog ako. Sinong nang ahas na talunin ka? Mga gwardya ni Yelena, wuho. Ano? Isang guard ang naglakas loob na bugbugin ka. Inayos lang ni Lance ang sirang pinto na sinipa niya nang may ilang tao na pumasok sa labas, kasama nila si White Ring lang. 1282. Nang inig ang katawan ni Yelena at sinabing, ito ang ikasyam na ginang, ang mga magulang ni Luniper. Sinabi ni Lance, huwag kang matakot, Yelena, narito si Uncle. Manam. Mahigpit na hinawakan ni Yelena ang braso ni Lance, si Lance lang ang maaasahan niya ngayon, itong pakiramdam na protektado, napakainit. Sino si Wind Lightning? Malakas na sabi ng ama ni White Ringworm. Lance, ako. Ikaw ang bumugbog sa anak ko. Sigaw ng ama ni Whitelock. Napabuntong hininga si Lance, ang ama ni Whitelock ay yumaong niuno lamang, ngunit sa totoo lang ay napakayabang niya sa kanyang katayuan, naniniwala si Lance na kahit dito, malakas siyang nagsasalita. Sinabi ni Lance, hindi ko sinaktan ang iyong anak na babae. Bastard! Ang ama ni White Ringworm ay lumapit kay Lance at itinaas ang kanyang kamay para sampelan si Lance. Gayunpaman, hinawakan ni Lance ang kanyang kamay kaagad.
Sinabi ni Lance, huwag mong hanapin ang kamatayan sa ganitong uri ng lakas, kung sa tingin mo ay kaya mo akong sugpuin gamit ang iyong pagkakakilanlan bilang isang White Flow family, nagkakamali ka. Sa aking paningin, isa ka lang mahina sa the late ancestor stage, and even your age is equal to mine, what you scared me with. Wala akong pakialam kahit kanino, kung sino man ang maglakas loob na hayaang masaktan si Miss Yelena, hindi ko siya pakakawalan, lumayas ka. Tulak ang kamay ni Lance, at sa isang iglap, binuhat niya ang ama ng puting bunny ilang dosenang metro ang layo at nahulog sa damuhan sa malayo, hindi man lang siya binigyan ng kahit anong mukha. Ikaw. Nanlumo ang ama ni White Ringworm, hindi inaasahan na lalapit sa isang tao na hindi man lang natatakot sa kanyang pagkakakilanlan, kaya kinailangan niyang lumayo sa kahihiyan. Pare, nabuli niya ang anak ko, hahayaan mo na lang ba? Si Locke hindi siya matatalo ng tatay ko ano gusto mong gawin ko, wala akong gaanong kapangyarihan sa pamilya, kung hindi, inuutusan ko ang ilang Grandmaster na patayin siya, ngunit wala akong kakayahan sa pamilya ko lang aasa ang identity ko, kung may makasalubong akong taong nagdududa sa identity ko, pwede pa rin akong kumilos para maturuan siya ng leksyon, pero kung makatagpo ako ng ganitong klaseng tao na hindi tumitingin sa identity, lakas lang, wala na rin akong magagawa. Pumunta ka at sabihin mo sa lolo mo. Sentimo, kalokohan, hindi na ako masyadong tao sa mata ng lolo mo, kung pupuntahan mo siya tungkol dito, hindi ba iisipin ng lolo mo na mas inutil ako, akala mo ba magdududa ang lolo mo sa walang kwentang anak? Bilang ako. So binubuli ako ng guard ng wala lang. Oh, Locke, kailangan ko lang maglaan ng oras at tingnan kung makakahanap ako ng mas hihigit pa sa kanya para ipaghiganti ka. Wow! Nalungkot ang mukha ni White Ringworm. Sa isang kisap mata, si Lance ay nasa White Flow family ng isang linggo. Ang katanyagan ni Lance ay kumalat din sa grupo ng mga gwardya ng White Flow family. Ang iba pang mga young masters ng White Flow family, ang dating napahiya na si Yelena, ay may bantay na tinatawag na Wind Lightning, itong guard na tinatawag na Wind Lightning, pinatay si Locke na gustong saktan si Yelena, at pagkatapos ay hindi nagbigay. Ang kaunting mukha sa ama ni Luniper, by kabaitan, tulad ng isang bantay, sa White Flow family ay hindi sikat. Ang bagay na ito ay usap-usapan sa White Flow family sa loob ng isang linggo. Sa White Flow family, isang partikular na study room. Isang mukhang assistant na early peak realm ang nag-uulat sa isang matandang lalaki tungkol sa mga pangyayaring nangyari sa White Flow clan sa panahong ito. May isang bagong dating, isang escort na nagngangalang Wind Lightning, na nagkataong naging bantay ni Miss Yelena, itong Wind Lightning, hindi pareho. Ano ang pagkakaiba ng isang escort? Walang ingat na sabi na matandang iyon, ang matandang ito ang pinakamalakas na miyembro ng White Flow family, Mid-Peak Realm. Oh, boss? Malay mo ba? Si Yelena ay ipinanganak ng isang babae, madalas na binubuli, isa sa kanila na tinatawag na White Locker ang pinaka-extreme, dati ay nagutos din sa mga tao na patayin ang mga dating bantay ni Yelena. Ito ay hindi, ilang araw na ang nakalipas, nakita ni White Locker na may mga bantay na naman si Yelena, muling nagdala ng mga tao para patayin ang Windlight Cloud na iyon, sa hindi inaasahan, medyo malakas ang Windlight Cloud na iyon, sa halip ay pinatay ang kabilang panig. Lumapit si White Locker kay By Goodness, ngunit ang Wind Lightning na iyon ay hindi man lang nagbigay ng mukha kay By Goodness, at sinabing sa kanyang mga mata, si By Goodness ay kaparehong edad lamang, yumaong ancestor, isang mahina, at ito ay mali. To think that he could suppress him because of his status as a white family member. Boss, don't you think itong guard na tinatawag na Wind Lightning ay medyo bastos? By Goodness is your son after all. Tumingin ang matandang iyon at sinabing, kahit na totoo na medyo panatiko si Wind Lightning, hindi siya nagkakamali, ang pamilya Balion ay hindi isang imperial na pamilya, anong pagkakakilanlan mayroon ito, kung walang lakas, walang sino man ang magbibigay sa iyo ng mukha. Kahit na ito ay isang tauhan.
Hayaan ang tagapangasiwa na bantayan ang mga bagay, wala akong pakialam sa mga away na ito, at wala akong pakialam sa away at pagpatay sa mga tauhan, ngunit ang mga walang habas na pumatay sa sinumang miyembro ng Bale family, dapat kontrolin, na hindi pinatay ni Wind ang sinuman mula sa aking Bai family, pagkatapos ay hayaan mo siya, pagkatapos ng lahat, tungkulin niyang protektahan ang kanyang ginang. Sa tirahan ni Yelena. Dahil noong huling beses na kumalat sa bahay ang insidente ni Luniper, kaya nitong linggong ito, ang ilan sa iba pang mga katulong sa bahay ay hindi nang ahas na ay bully siya, at ang pagkain na nirerasyon sa kanya ay ayon din sa normal na pamantayan, hindi. Mas matagal gaya ng dati, noong araw-araw na lang siyang nirerasyon ng berdeng gulay at tofu. Masaya si Yelena, pakiramdam na si Lance ang kanyang tagapagligtas. Senior, tutulungan kitang ihain ang iyong pagkain. Nakita ni Yelena na tapos na si Lance sa pagkain at galit na hinawakan ang mangkok ni Lance. Oh, salamat. Bahagyang ngumiti si Lance. Ang kasambahay ni Yelena, si Sydney, ay ginamo ni Lance at ngayon ay gumaling na. Si Yelena sa wakas ay hindi na kailangang maglaba at gawaing bahay. Si Yelena ay nakadama ng kasiyahan araw-araw sa loob ng isang linggo, at inutusan din siya ni Lance na magsanay ng martial arts. Tinanong ni Yelena, Senior, ilang taon ka na? Bakit mo tinatanong ang edad ko, hindi mo ba alam na ang edad ay lihim ng bawat matanda? Go on? What, old man? Hindi naman ako matandang katulad mo. Ano yun kung hindi ako matanda, akala ko bata pa rin ako tulad mo. Napabuntong hininga si Yelena, at saka, ang iyong martial arts skills ay napakataas, kadalasan sa oras na ikaw ay nasa iyong antas, ang iyong edad ay halos 70 o 80 taong gulang, mas matanda, ikaw ba ay talagang 70 o 80 taong gulang? Kung gayon bakit mukhang bata ka pa ba? Parang 27 or 28 years old na lalaki. Ngumiti si Lance, sige, hindi ako magsisinungaling sa iyo, 55 na ako ngayong taon, kahit na hindi pa ako 78, medyo matanda na ako. Naku, 55 pa lang, nakakapagtaka na naabot mo ang ancestor perfection ng wala pang 60. Awesome my ass, may kilala akong lalaki, isa siyang Great Martial Empire Emperor Zuanson Identity, 70 years old, nasa simula na siya ng peak realm. Ah, pero hindi ka pa 70? Siguro, kapag 70 ka na, aabot ka na rin sa peak deng realm. Sayang, mahirap sabihin, maaari ko lang subukan ang aking makakaya. Umaasang sabi ni Lance. Senior, sa tingin ko ay tiyak na magagawa mo ito, kahit na hindi mo maabot ang tuktok kapag 70 ka na, ito ay maliwanag, dahil mayroong hindi mabilang na mga tao na hindi maabot ang tuktok sa kanilang buhay, at ang peak realm ay napakahirap. 1283. Oh, kain na tayo. Sa sandaling ito, isang mababang klaseng maidservant ang pumasok sa pinto, ang tinatawag na lower class maidservant ay nasa ibaba ng inner door sa martial arts. Sinabi ng mababang aliping iyon, Miss Yelena, hiniling sa akin ng kasambahay na pumunta at ipaalam sa iyo na sa susunod na buwan, ito na ang pagpupulong ng mga batang henerasyon ng pamilya, kaya dapat kang maghanda ng mabuti. Oh, nakikita ko. Kung ganoon ay aalis muna ako. Tanong ni Lance, ano ang younger generation clan meeting? Sentimo, it's the clan meeting of other young masters and mis of the same age as me. This is the time to test the martial skills of the various young masters and mis. At that time, the young lady and young master with the strongest martial skills lalabas sa clan meeting at pahalagahan ng pamilya. Oh, I see. Then you prepare well? And I'll be free to guide you more this month. Salamat, pero kahit anong paghahanda ko, nasa worst category pa rin ako. Ayos lang, magsipag ka lang. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Si Lance ay nagsasanay ng martial arts araw-araw sa nakalipas na buwan, at naramdaman na ni Lance ang isang pahiwatig ng, ang layunin ng Ancestor Grand Perfection, na isang magandang balita. Oo, kailangan ko lang magsumikap, at tiyak na makakapasok ako sa Ancestor Grand Perfection, halika, Wind Lightning. Lihim na binigyan ni Lance ang kanyang sarili ng lakas ng loob. Uncle Wind, lumapit si Yelena sa pintuan ng kwarto ni Lance. Ano po, miss? Tio Wind?
Ngayon ang araw ng clan meeting ng aking pamilya, ang mga nakababatang henerasyon ng mga bata, maaari mo ba akong samahan hindi ako nangangahas na pumunta ng mag-isa. Sabi ni Elena. Siyempre, kahit papaano isa lang akong staff ng Bale family, tumatanggap ng sweldo ng pamilya mo, o mga guards mo, pero sasamahan kita sa clan meeting. Ma'am, salamat Tito Wind. Oh. Bahagyang ngumiti si Lance, kahit na ang pagtawag sa kanya ni Elena na tiyuhin ay napakamakatwiran sa edad, ngunit hindi napigilan ni Lance na mapabuntong hininga sa loob, ang mga taon ay hindi nagpapatawad. Sinamahan ni Lance si Elena sa clan meeting ng pamilyang Whiteflow. Ang mga dumalo sa clan meeting ngayon, bukod pa sa ilan sa mga naunang Peak Realm Patriarch ng Whiteflow family, ay ilan sa mga dakilang perfectionist, karamihan ay mga magulang ng nakababatang henerasyon ng mga anak ng Whiteflow family. Ang natitira ay ang mga nakababatang henerasyon ng mga kababaihan, at ang kanilang mga bantay. Si Lance ay narito bilang isang Yelena escort, ngunit ang clan meeting tournament ay walang kinalaman sa mga tao ni Lance, iyon ay isang bagay para sa nakababatang henerasyon ng kanilang pamilya. Mga bata. Nang makita ng lahat sina Lance at Yelena na paparating, lahat sila ay tumingin at pinag-usapan ang bagay na ito. Bagamat ang reputasyon ni Lance ay kumalat sa bahay, kakaunti pa rin ang mga taong nakakita sa kanya. Hindi ba ito si Yelena, ang ipinanganak sa dalagang iyon? May bukal din ang mga concubine girls, Yelena, narinig ko na ang bantay mo ay napakahigpit, kaya nabalitaan ng buong Bale House ang kanyang reputasyon, bakit hindi mo ipakilala ang iyong bantay Sabi ng lalaki na halos 20 taong gulang kay Yelena na puno ng panunuya, ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuksong ekspresyon. Bagamat noong huling beses na gumawa ng eksena si Lance, naging dahilan upang ang mga tagapaglingkod ng Bale House ay hindi maglakas loob na magpakita ng diskriminasyon laban kay Yelena at ang pagkain ay inihatid bilang normal, ang ilan sa iba pang mga young masters at ladies ay hindi nagbago ng kanilang saloobin. Patungo kay Yelena. Kinagat ni Yelena ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang ulo. Sinabi ni Lance, Miss Yelena, huwag mo nang pakialaman ang mga taong ito, bumalik ka na lang pagkatapos dumalo sa clan meeting. Manam. Nakita ng young master na nanunukso lang kay Yelena na hindi siya pinapansin ni Yelena at sumigaw, Yelena, kinakausap ka ni Kuya, ganyan ang pakikitungo mo kay Kuya no? Wala ka bang pakialam? Itinaas ni Yelena ang kanyang ulo at mahinang sinabi, nakilala ni Yelena si Kuya Conrad Bale. Bumantong hininga ang young master na tinawag si Conrad at sinabing, Yelena, naisip mo ba na mayroon kang tila nagbabadyang gwardya at nagsimulang mamaga sa loob, iniisip na maaari kang tumakbo ng laganap sa pamilya? Ako, hindi. Si Yelena ay abala sa pag-iling. Sa oras na ito, dumating ang isang batang babae na napakaganda, ang kanyang poster ay medyo mas maganda kaysa kay Yelena. Si Lance ay nagulat din nang makita ang babaeng ito, ang una niyang naisip ay, maganda, napakalambing. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay nagbigay ng napakabangis na tingin, marahil ay hindi isang mabuting tao, si Lance ay nakadama ng kaunting panghihinayang. Ang gandang ito ay hindi direktang nagsalita kay Yelena, ngunit sa halip ay lumapit kay Lance at sinabi sa kanya, ikaw ba ang bantay ni Yelena, Wind Lightning? Tama. Tiningnan ni Lance ang agresibong batang babae na ito, medyo nanlumo, isang teenager na babae, naglakas loob din itong magsalita sa kanya ng napaka-agresibo. Very good. Wind Lightning? Ikaw? Isang bantay? Ang naglakas loob na bugbugin ang ginang ng pamilya ko, tandaan mo ito, tiyak na papakainin kita. Hindi kumilos si Lance, dahil mayroon ding Dengfeng Realm powerhouses sa eksena, bilang karagdagan sa mga babaeng ito at young masters. Ang pinakabata sa mga Dengfeng Realm powerhouses na ito ay halos 80 taong gulang, at karaniwan, ang mga maaaring tumuntong sa Dengfeng Realm bago ang edad na 80 ay napakakinang na pag-iral sa Great Martial Empire. Ngumisi si Lance, itong babaeng ito, maaari ba akong magtanong kung paano mo ako papakainin sa aking mga salita? Well, ikaw ay isang bantay, mayroon akong lahat ng paraan upang pahirapan ka. Oo. Isa kang mahina na hindi pa nakakarating sa Unity Realm, hindi talaga ako naniniwala na mapapakain mo ako sa mga salita ko.
Isang malamig na tawa si Lance, isa pang babaeng sira ang utak na nag-isip na siya. Kayang gawin ang anumang bagay dahil lang sa siya ay isang babae, si Lance ay talagang naiinis sa mga teenager na batang ito na hindi alam ang matataas na lugar ng langit sa bawat pagliko. Si Lance, isang taong dumating, ay talagang naiinip na paglalaro ng mga ito. Mga bata. Sayang talaga tong babaeng ta, ang haba ng tindig. Ang maganda, Wind Lightning, hindi mo kailangang magmadali, maghintay hanggang dumating ang aking kasintahan, malalaman mo ang kapangyarihan. Yelena, bigyan mo rin ako ng kaunting kapayapaan, hindi ako si Luniper, kung ako ay gagawa ng hakbang laban sa iyo, wala kang lugar upang magbukas ng bagong dahon, nakuha mo ba? Ibinaba ni Yelena ang kanyang ulo at sinabing, Sister Luniper, alam ko. Tila natakot si Yelena sa babaeng ito. Sa sandaling ito, isang medyo binata na lalaki ang dumating sa pintuan. Nang makita ng lahat ang lalaking ito, gulat na gulat silang binati. Ang babaeng tumawag kay Luniper kanina, ay tinanggap siya sa takot at sumigaw, Brother Chun, bakit ngayon ka lang dumating? Oh, Luniper, sorry medyo natagalan ako. Ang babaeng tinatawag na Luniper ay tumingin kay Lance, pagkatapos ay abalang sinabi, Brother Chun, nasa oras ka lang, may sasabihin ako sa iyo. Gayunpaman, sinabi ng lalaki, Luniper, hintayin mo ako sandali, pupunta ako para kumustahin ang aking tiyahin at tiyuhin, pati na rin ang iyong mga matatanda sa pamilya, at pupunta ako sa iyo mamaya. Sige, bilasan mo na. Ang lalaking tinatawag na Chon, ay abala sa pagpunta sa harap ng pangunahing bulwagan upang batiin ang mga matatanda ng pamilya Bale. Sa sandaling iyon, ang babaeng nagngangalang Luniper ay lumapit kay Lance at sinabing, Wind, ngayon mo lang ba nakita ang lalaking iyon? Aking fiancé, karapatang ari, hintayin mo lang ako, ha? Nakita ni Lance ang kanyang mayabang na anyo, talagang gusto niya itong sampelan hanggang mamatay. Ang kanyang kasintahang babae ngayon lang, nakita rin ito ni Lance, ay isang Zhangshi perfection, sa hitsura nito, hindi siya bata, halos 50 taong gulang. Hinamak si Lance sa kanyang puso, 50 taong gulang at nakipagtipan pa rin sa isang batang babae, hindi ko talaga alam kung anong meron sa kanya. 1284. Sa sandaling iyon, si Yelena ay abala sa paghingi ng tawad, Tito Feng, pasensya na. Ano bigla kang nagsusorry sa akin? Uncle Feng, kasalanan ko ang lahat, hindi ko alam kung bakit bigla kang gustong salakayin ni Luniper. Ang nobyo niya ay tinatawag na Yu Chunliang, isa siyang sikat na henyo sa Golden Silk City, 50 years old pa lang siya, naabot na niya ang top 20 sa Ancestor Perfection. I'm sorry, Uncle Wind. Tama lang yan, tingnan ko kung gaano siya kagaling, naabot ko rin ang Ancestral Master Perfection sa edad na 50. Sabi ni Lance. Tumingin si Lance kay Yu Chunliang na iyon at hinintay siyang kumilos. Si Lance ay labis na hindi nasisiyahan sa Miss Luniper na iyon, ngunit siya, kung tutuusin, ay isang miyembro ng pamilyang Bale. Si Lance ay hindi magaling sa pagpalo sa kanya, bukod pa, siya ay isang batang babae na wala pang 20 taong gulang, si Lance ay hindi magaling sa pang-aapi ng mga mahihina, kaya ang kanyang kasintahang babae ay, si Lance ay sasampalin siya sa ulo ng baboy at ulo ng tupa upang maibulalas ang kanyang panloob na apoy. Si Lance ay talagang mapahamak sa loob, ang tigre ay hindi umuusok, kapag siya ay isang may sakit na pusa. Sa harap ng pangunahing bulwagan, magalang na binati ni Yu Chunliang ang ilang matatandang lalaki, tingnan ang ilang matatanda. Yu Chun, nandito ka, hindi mo kailangang maging magalang. Binati muli ni Yu Chunliang ang mga tunay na magulang ni Miss Luniper, tingnan mo ang iyong mga tiyahin at tiyuhin. Napangiti ang ama ni Miss Luniper, Yu Chun, hindi na kailangang maging magalang, ikaw ang Golden Silk City, ang sikat na henyo, kahit na mas matanda ako sa iyo ng 15 taon, hindi ako kasing lakas mo, hindi ka. Hindi mo ako kailangang bigyan ng saludo, we are considered peers. Isang segundo tandaang basahin ang aklat. Sinabi ni Yu Chunliang, paano ito mangyayari, bagamat 15 taong mas matanda ka lamang sa akin, ngunit mayroon akong kontrata sa kasal ng iyong anak na babae, si Luniper, pagkatapos kong ikasal kay Luniper, ikaw ang magiging biyenan ko. Hey, malaya kang gawin kung ano ang gusto mo.
Medyo natatawa ang mga magulang ni Luniper, ngunit masaya sila sa kasal, kahit na ang edad ng lalaki ay higit sa 30 taon na mas matanda kaysa sa kanilang anak na babae. Tita at tito, maupo muna kayo, mukhang may sasabihin sa akin ngayon si Luniper, kaya pupuntahan ko muna si Luniper. Okay, pumunta ka na. Lumapit si Yu Chunliang kay Luniper at ngumiti, "May Luniper, ano ba? Kuya Chun, kailangan mo akong tulungan na labanan ang isang tao." Ah! Nananakit ng tao. Anong ginagawa mo dito? Chun, kapatid kong si Luniper, kilala mo siya, nabuli pa siya ng isang gwardya. Si Luniper ay sobrang nanlumos sa mga araw na ito, kailangan kong humingi ng hustisya para sa kanya, tulungan mo akong turuan ng guard na iyon ng isang mahirap na leksyon. Luniper. Pupunta ka ba o hindi, kung hindi, hindi kita pakakasalan. Og, anong bata ang gagawin? Okay, sige, pupunta ako, hindi ba? Medyo walang magawa si Yu Chunliang, kung hindi dahil sa poster ni Luniper, isang taong kasing talino niya, hindi na engaged sa kanya. Nasaan na yung guard na yun ah? Diyan lang. Itinuro ni Luniper si Lance na nakatayo sa pasukan. Lumapit si Yu Chunliang kay Lance at tumingin sa kanya. Tumingin din si Lance kay Yu Chunliang. Si Yu Chunliang ay nakapasok sa Ancestor Perfection sa edad na 50, na isang pambihirang talento, at katulad din, si Lance ay kakatuntong lang din sa Ancestor Perfection sa edad na 50. Sa makatuwid, si Lance ay puno ng mga inaasahan para kay Yu Chunliang, umaasa na ito ay isang karapat-dapat na kalaban para sa kanya upang labanan. Tinanong ni Yu Chunliang, "Ikaw ay Wind Lightning?" "Oo, ako si Wind Lightning." Malakas na sabi ni Lance, napakalakas na ikinagulat ng buong palasyo. Inilipat. Ang iba sa palasyo, nang marinig ang boses ni Lance, ay agad na tumingin. Natarante ang ilang young masters at sumigaw, "Tahimik kayong lahat, may magandang palabas, ang Fiangka, karapatang ari ni Luniper, gagawin niya ito." Wow! Sinusubukan ba ni Kuya Yuchen na turuan si Wind Lightning kung paano kumilos? Haha, Chun, sipain mo siya hanggang sa mamatay, hayaan mo pa rin siyang maglakas loob na baliwalain ang mga young masters at miss ng ating pamilya Bale sa hinaharap. Sumigaw ang ilang young masters at ladies. Lumapit ang ilang matatandang lalaki mula sa kaharian ng Dengfeng at nagtanong, "Yu Chunliang, ano ang ginagawa mo? Ngayon ang araw ng pagpupulong ng angkan, huwag kang gumawa ng gulo." Sinabi ni Yu Chunliang, "Senior Titus, wala rin akong magawa, ang pangalan ng guard na ito ay Wind Lightning, hindi ko alam kung narinig mo na ang kanyang pangalan, narinig ko na ang lahat ng mga young masters at ladies sa buong Bale clan ay kasalukuyang ayaw sa kanya. Kinailangan akong hilingin ni Luniper na kumilos para turuan siya ng leksyon, wala akong magawa." Ang matandang iyon na tinatawag na Titus, na nasa simula ng Peak Realm, ay tumingin kay Lance, narinig din niya noon may bagong bantay na napaka-wild. Naisip ito ni Titus at sinabing, "Since you guys gusto kong makipag-spar, hayaan mo na, ngunit tandaan na huwag maglaan ng masyadong maraming oras sa pag-antala ng clan meeting o saktan ang isang tao, pagkatapos ng lahat, siya ay isang kawani ng pamilya Bale." Fine. Tuturuan ko lang siya ng leksyon, at ipapaliwanag ko kay Luniper. Ang matanda sa maagang Peak Denial Realm ay lumayo. Lahat ng tao sa buong palasyo ay tumingin kina Lance at Yu Chunliang. Sinabi ni Yu Chunliang, "Wind Lightning, bago natin gawin ito, may gusto akong sabihin sa iyo." Say! Tumitig ang mga mata ni Lance. "Magpakalalaki ka, huwag kang masyadong maangas, ngayon ay miyembro ka ng mga tauhan ng Bale family, wala akong gagawin sa iyo, ililibre kita sa pagtuturo sa iyo ng leksyon, kung hindi, alam mo." Ngumuso si Lance, "Sige, tingnan ko kung gaano kalakas ang sikat na henyo ng Golden Silk City. Ipapakita ko sa iyo." Pagkasabi niyon, kumilos si Yu Chunliang. Naghiyawan ang buong pulutong, na parang nakikita ang Wind Lightning na binugbog sa buong lugar. Buzz! Ang espada ni Yu Chunliang ay nabunot sa isang kisap mata, ang sword technique ay napakatalino at nakakalito, at lahat ng mga taong nanunood sa paligid, na nakikita ang sword technique ni Yu Chunliang, ay lahat ay humanga. Hindi ginamit ni Lance ang espada, natalo pa ni Lance ang Ancestor Grand Perfection, sa parehong antas, kahit na siya ay isang henyo, siya ay basura sa mga mata ni Lance.
Nang maisip ni Yun Liang na maaari niyang tamaan ng espada si Lance at hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Lance na i-connecta ang kanyang mga galaw, biglang gumalaw si Lance at biglang nag-extend ng dalawang daliri si Lance. Swoosh! Sa ilalim ng hindi makapaniwalang mga mata ng lahat, ang hindi kapani-paniwalang banayad na pamamaraan ng espada ni Yu Chunliang ay nasalo ng dalawang daliri ni Lance sa isang kisap mata. Oo, magkapit ang dalawang daliri. Ah! Natigilan ang lahat, at si Yu Chunliang mismo ay tulala sa sandaling ito. Clack! Naglaban ang dalawang daliri ni Lance, at sa isang click, nabasag ang espada ni Yu Chunliang sa ilang piraso, tumalsik sa lupa. Kasabay nito, ang kabilang kamay ni Lance, ay agad na humampas at sinampal ito ng napakalakas na puwersa. Pa! Isang hindi kapani-paniwalang malakas na sampal na marahil ay narinig 500 metro ang layo. Ah! Tumili si Yu Chunliang, halos mabali ang kanyang ulo, naramdaman ang kanyang mukha na nawala ng malay, at ang kanyang buong katawan ay bumagsak sa lupa na may isang kalabog. Si Lance, sa kabilang banda, ay dumura kay Yu Chunliang at malamig na sinabi, "Henyo pa rin, Aipu." Ang buong palasyo, nakatingin kay Lance, ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng husto. 1285. Ah! Ang karapatang-ari ni Yu Chunliang na si Luniper, ay nasa paipong estado ngayon, sa kanyang buhay, ang kanyang kasintahan ay ang ipinagmamalaki ng pamilya, ngunit siya ay talagang na-spike ng isang gwardya. Tumingin si Elena kay Lance at naramdaman, na ang katawan ni Lance ay napatangkad at marilag. Ang Yu Chunliang na iyon ay bumangon lamang mula sa lupa pagkatapos ng mahabang panahon, at nang siya ay bumangon, ang isang bahagi ng kanyang mukha ay bumagsak sa isang pader, at natatakot ako na si Piggy ay 10 beses na mas gwapo kaysa sa kanya. Ah, paano ito posible? Natisod si Yu Chunliang dahil masyadong matigas ang sampal ni Lance, dahilan para patuloy siyang mahilo at makakita ng mga bagay na may maraming dobleng anino. Napahiya si Yu Chunliang at sumigaw, "Papatayin kita." Bang! Sa sumunod na segundo, sinuntok ni Lance si Yu Chunliang sa ulo, at si Yu Chunliang ay lumipad muli ng paalis. Tama na, itigil mo na. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang matandang lalaki mula sa unang bahagi ng tuktok ng Dengfeng. Lumabas ang matandang iyon at sinabing, "Ituro sa punto, itigil ang pakikipaglaban." Ah! Si Yu Chunliang, na napakalungkot sa loob, ay sumigaw at bumangon mula sa lupa, tinitingnan si Lance na may mga mata na halos kainin si Lance. Senior titles? Bilang karapatang-ari ng Miss Bale family, binubugbog ako ng ganito ngayon dito, hindi ba hihingi ng paliwanag ang Bale family para sa akin? Tingnan mo ang mukha ko, gaano siya kabigat. Binaril. Reklamo ni Yu Chunliang sa matandang iyon. Ang matandang iyon na tinatawag na Titus ay tumingin sa mukha ni Yu Chunliang, ito ay talagang isang malakas na suntok, at sinabi kay Lance, "Wind Lightning, ang iyong putok ay talagang medyo mabigat, ito ay isang hiwa at tulak lamang, bakit kailangan mong humiga?" Napakabigat ng kamay, si Yu Chunliang man lang ay may relasyon sa pag-aasawa sa pamilyang Bai, natalo mo siya ng napakakulit, hindi ba't medyo walang respeto iyon sa pamilya Bai? Si Lance ay abala sa pagsasabing, "Senior Titus, ikaw, bilang elder ng Bale family, ay napakampiling pabor kay Yu Chunliang sa ngayon, talagang nakakagigil ang puso ko. Kung ang lakas ni Yu Chunliang ay higit sa akin, sa tingin mo mas magaan pa sana siya kaysa sa akin. Huwag kalimutan kung paano niya ako kinausap bago ang hiwa, at anong klaseng mayabang na tono niya sa mukha ko. Sige, sige. Magsisimula na ang clan meeting, kaya ipaubaya na natin ang negosyo mo." Lumingon ang matanda kay Yu Chunliang at sinabing, "Yu Chunliang, ano man ang mangyari, ito ay dahil sa kawalan mo ng lakas. Hayaan na natin, magsisimula na ang clan meeting. Hintayin mo ako." Pinandilatan ni Yu Chunliang si Lance, pagkatapos ay naglakad palayo. Nagsimula ang clan meeting, at pagkaraan ng isang araw, natapos na ang clan meeting ng nakababatang henerasyon ng pamilya Bailio. Bagamat inutusan siya ni Elena na gabayan siya, hindi pa rin siya nakakuha ng anumang magandang ranggo, higit sa lahat dahil napakalayo niya. Ang pagkatalo ni Lance kay Yu Chunliang sa isang hakbang ay kumalat sa Whiteflow family, at muli, ang pangalan ni Lance ay kumalat sa loob ng Whiteflow family, na nagresulta sa Lance na naging celebrity ng Whiteflow family.
Sa gabi, natapos ang clan meeting at sinamahan ni Lance si Yelena palabas ng main hall. Tumingin si Luniper sa likod ni Lance na may medyo komplikadong tingin sa loob. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Lance sa harap ng pamilya, nakita niya ang mukha dahil sa pagkakaroon ng genius na kasintahan, ngunit ngayon, siya ay binugbog ng husto ng mga bantay ni Yelena, sadyang hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Habang pauwi, sinabi ni Yelena kay Lance, Uncle Feng, sa clan meeting ngayon. May pakiramdam na medyo iba ang paraan ng pagtingin ni Luniper sa iyo. Naku, natalo ko ang kasintahang babae sa pamamagitan ng dalawang daliri, hindi lang siya, ngunit lahat ng tao dito ay iba ang tingin sa akin. Noong una akong pumunta doon sa umaga, lahat ng mga young masters ng pamilya mo ay masyadong mayabang, ngunit ngayon, buong araw, walang young master or lady na nagsalita ng sarkastiko sa harap mo. Ngumiti si Lance. Sinabi ni Yelena, Tio Feng, ako ay isang babae, mayroon akong mas tumpak na pakiramdam, at hindi ko sinasadya iyon noong sinabi kong iba ang mga mata. Kung gayon ano ang ibig sabihin nito? Saglit na nag-alinlangan si Yelena at sinabing, Uncle Feng, ang ibig kong sabihin ay ang pagtingin sa iyo ni Luniper na may kaunting pagmamahal. Haha, Miss Yelena? Huwag kang magbiro. Pwede pa ngang maging ama si Uncle Feng, tsaka, staff member lang si Uncle Feng sa paningin mo, under lang. Sinabi ni Yelena, Tio Feng, hindi ka isang utusan, ikaw ay tulad ng sarili kong tiyuhin sa aking puso. Kung ganoon, ituturing kita bilang sarili mong pamangkin. Ma'am. Si Yelena ay abala sa pagtango ng ulo, ngunit parang hindi siya masyadong masaya sa loob niya, sa loob-loob niya, ayaw niya maging tunay niyang pamangkin. Tinanong ni Yelena, Uncle Wind, mayroon ka bang bahay? Of course I do. I have a daughter. Oh. Napabuntong hininga si Yelena at hindi na nagtanong pa. Sa gabi, sa isang study room ng pamilya Bale. Boss, sikat na naman ngayon ang Windlight Cloud na iyon noong nakaraan. Windlight Cloud. Yun ba yung napaka-wild na hindi man lang pagbigyan ang anak ng kabaitan? Oo, boss. Alam mo na si Yuchen Liang, ang marriage contract niya kay Luniper ay inaprobahan mo pa rin. Ngunit ngayon, ang bantay na iyon, si Wind Lightning, ay nakipag-cut kay Yuchen Liang bago ang clan meeting. Ang pinuno ng Bale clan ay abala sa pagsasabing, ano ang resulta? Huwag mong sabihin sa akin na ang isang gwardya lamang ay kayang talunin si Yuchen Liang, isang kilalang henyo sa Golden Silk City. Kung tama ang pagkakaalala ko, si Yuchen Liang ay ang ika-20 na ranggo sa Golden Silk City, ang ika-20 na ranggo sa Clan Master Perfection. Gaano karaming mga Clan Master Perfection ang naroon sa buong Golden Silk City? Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng rankang 20th, kaya naman sinubukan kong iset up siya gamit ang aking kasal ng apo na si Luniper. Boss mali ka talaga. Ngayong araw na ito, nagduel si Yuchen Liang at ang Wind Lightning na iyon, hindi lang natalo si Yuchen Liang, simple lang, total loss lang detalyado. Nagulat ang ulo ng pamilya Bale. Boss, ang bantay na iyon, Wind Lightning, sa sandaling ginawa niya iyon, ikinapit niya ang dalawang daliri sa espada ni Yuchen Liang, ibinagsak ang kanyang espada, at pagkatapos ay sinampal ng malakas ang mukha ni Yuchen Liang, kahit ulo ng baboy ay hindi ganito kakapal napakalakas. Oo, akala ng Wind Lightning na iyon ay isa lamang siyang hindi nakakatakot na gwardya, ngunit hindi niya inaasahan na ang isang dalubhasa sa antas ni Yuchen Liang ay hindi makakapantay. Sa ngayon, ang gwardya na iyon ay sikat sa buong Bale House. Ang sa huling pagkakataon ay hindi siya nagpakumbaba at nang ahas na hindi man lang magbigay ng mukha kay By Goodness, ang kanyang pangalan ay nagparamdam sa buong pamilya, at sa pagkakataong ito, mas kaunti pa ang masasabi. Ang mga young masters ng aming By family ay nagalit sa kanya kahapon, ngunit ngayon sila nagsimula na ang lahat sa pagsamba sa kanya. Nako, ang lakas ang pinakamadaling lupigin, at hindi nakakagulat na ang gayong makapangyarihang figure ay sinasamba ng mga young masters na iyon. Yun, gusto kong makilala ang gwardya na ito, para matulungan mo akong makipag-appointment sa kanya bukas. 12:86. Okay. Sige na, oras na para magpahinga ka. Sa bahay ni Yelena, natulog na si Lance,
at sa sandaling ipinikit ni Yelena ang kanyang mga mata, napuno ang kanyang isip ngayong umaga, ang kabayanihan at makapangyarihang poster ni Uncle Win sa eksena ng pagpupulong ng clan, na nagpabaliw sa kanya. At lumiko at nahihirapang matulog. Katulad nito, sa tirahan ng ibang babae. Isang babae na ang hitsura ay mas maganda pa kaysa kay Yelena ay nakahiga din sa kama, hindi alam kung ano ang pumasok sa isip niya, at pagkatapos ay ngumiti ng hiho. Nakatulog na si Lance, at sa kanyang panaginip, nakita ni Lance ang kanyang anak na babae, at si Lance ay nakatulog na nagpakita rin ng isang ngiti. Si Lance ay isang pamilya, ang pangunahing layunin ngayon ni Lance ay ang mapunta sa lugar na ito ng mas maaga, manirahan, at pagkatapos ay dalhin ang kanyang pamilya sa kanya. Hindi gusto ni Lance ang kanyang anak na babae, na ipinanganak na kulang sa pagmamahal ng ama. Para sa iba, tulad ng sinabi ni Yelena na si Luniper ay tumingin sa kanya na may kaunting pagmamahal, itong si Lance ay hindi man lang inisip ang tungkol dito. Lumipas ang gabi ng walang salita. Kinabukasan, hiniling na magkita si Lance sa isang misteryoso ngunit tahimik na lugar. May isang matandang lalaki na nakaupo sa tapat niya, nakatingin sa kanyang edad, dapat ay nasa 130 taong gulang na siya, ang kanyang kaharian ay nasa kalagitnaan ng peak na Dengfeng, ngunit hindi maramdaman ni Lance ang kanyang kaharian. "Hello, Senior? Sino ka?" tanong ni Lance. "Oh, ikaw ang sikat na bantay ng Whiteflow family, Wind Lightning, right?" "Ah, si Lunar ay eksaktong Wind Lightning." "Wind Lightning? Hindi na kailangang maging formal, ang pangalan ko ay Charlie Bale." "Ah, ikaw pala." Nagulat si Lance ay naging bantay man lang sa Whiteflow family ng mahigit 1 buwan, ang pinuno ng Whiteflow family, at ang pinakamalakas sa lahat, ay si Charlie Bale, mid-Dengfeng, sa buong Golden Silk City, iilan lang ang nakarating sa kalagitnaan ng Dengfeng, wala pang 2 kamay ang narinig ko. Hindi inaasahan ni Lance na ang pinakamalakas na tao ng Whiteflow family ay aayain siya. "Oh, upo ka na at uminom ka ng tsaa, magkwentuhan lang tayo." "Salamat, Senior." Dahil ang mga tao ay napakagalang kay Lance, si Lance ay natural din na magalang sa kanya. "Wind Lightning, narinig ko kahapon, tinalo mo si Yu Chunli ang gamit ang 2 daliri." "Nako, hindi ko akalain na alam din pala ni Senior ang tungkol dito. Kung gayon alam mo ba kung sino si Yu Chunliang?" Sinabi ni Lance, "Mula sa narinig ko mula kay Yelena, si Yu Chunliang ang nangungunang 20 nirerango sa libu-libong Zangshi na perpektong eksperto sa Golden Silk City." "Oo, ika-20. Noong nakaraang taon dahil doon, ipinangako ko sa kanya ang isa sa pinakamagagandang apo ko, bagaman ang edad ni Yu Chunliang ay 30 taon na mas matanda sa aking apo, ngunit hindi mahalaga." "Oh." Biglang nagtanong si Charlie Bale, "By the way, Wind Lightning, ilang taon ka na ngayong taon? Bakit parang mas bata ka pa kay Yu Chunliang?" Sinabi ni Lance, "Hindi ko ito itinatago kay Senior, 55 na ako." "Oh, 5 taon na mas matanda kay Yu Chunliang, pero hindi ka mukhang mas matanda kay Yu Chunliang." Mababaw na ngumiti si Lance, "Kaya lang, mas magaling akong mag-alaga, kahit ano pa ang hitsura nito, ang edad ay isang bagay na hindi mabubure." Tumawa si Charlie Bale at nagtanong, "Wind Lightning, wala pa akong narinig tungkol sa iyo sa Golden Silk City, taga-ibang lugar ka ba?" "Eksakto, at kung saan nanggaling, hindi ko sasabihin." "No harm." Naisip ito ni Charlie Bale, galing sa labas ng bayan, iyon ay isang taong walang fixed influence, ang ganitong uri ng henyo ay pinakamahusay na pinagsama-sama. Nagtanong si Charlie Bale, "Ikaw na ngayon ang bantay ni Yelena, ngunit para sa iyo, ito ay talagang isang hamak na talento, hindi ko alam kung payag ka, lumipat sa ibang mga lugar upang maglingkod, ang aking pamilya bay ay hindi kailanman maramaw sa mga talento. Tulad mo, masasabi mo ang anumang kahilingan mo." Sinabi ni Lance, "Hindi na kailangan sa ngayon." "Oh, well, ano ang tingin mo sa apo ko, Yelena? Anong ibig sabihin ng senior?" "Hehe, hayagang magsasalita ako at hindi lihim, kung interesado ka sa apo kong si Yelena, masisiguro ko ang isang kapareha at mapapangasawa mo siya, maging asawa man, babae o may bahay, ayon sa gusto mo."
Ngumiti si Lance, ang mabait na intensyon ni Senior ay pinahahalagahan, si Senior ay mayroon ng pamilya at isang anak na babae, ngunit hindi pa siya dinadala sa iyo. Miss Yelena, na dumanas ng lahat ng uri ng kawalang katarungan sa bahay mula noong siya ay bata pa, namimiss ko ang awa niya at nakipagdeal sa kanya na tretuhin siya na parang sarili kong pamangkin. Haha! Tumawa si Charlie Bale. Sa wakas, tinapik ni Charlie Bale ang balikat ni Lance at sinabing, Wind Lightning, ipagpatuloy ang mabuting gawain, lubos akong umaasa sa iyo, sa iyong hinaharap, baka malampasan mo ako, inaasahan ko ang araw na iyon, syempre, tanging kung hindi pa ako patay. Oo naman. Bumalik si Lance sa bahay ni Yelena, at ngumiti sa kanyang puso, ang pinuno ng pamilyang Bale, talagang gustong i-recruit ang kanyang sarili, tila ginto, kahit saan ay magniningning, si Lance ay dumating lamang sa Great Martial Empire, sa loob lamang ng isang buwan, inanyayahan siya ng pinuno ng isa sa 3 dakilang pamilya na uminom ng tsaa, ang ganitong uri ng paggamot, hindi ito makukuha ng mga ordinaryong tao, hindi pa banggitin ang uri ng tanging antas ng ancestor perfection ni Lance. Naramdaman na ngayon ni Lance ang kaunting layunin ng Ancestor Perfection, na nagpapahiwatig na malapit nang makapasok si Lance sa Ancestor Perfection. Kung makakatuntong si Lance sa Ancestor Perfection sa loob ng 5 taon, kung gayon ang pag-abot ni Lance sa tagumpay na ito sa edad na 60 ay maituturing na isang napakalakas na tao. Sa sandaling bumalik si Lance sa bahay ni Yelena, nakita niya ang marami sa mga young masters at ladies ng pamilya Bale. Anong ginagawa niyo? Naparito ka ba para i-bully muli si Spirit habang wala ako? Sigaw ni Lance. Nagpanik ang ilang young masters na iyon at sinabing, Senior Wind, huwag mong intindihin, nandito kami para bisitahin ka, regalo ko ito. Ito ay regalo mula sa akin. Mangyaring ngumiti para sa Senior Wind. Bawat isa sa mga young masters at ladies na iyon ay may dalang mga regalo. Talagang hindi maintindihan ni Lance ang mga bata ngayon, bago kahapon, lahat sila ay walang pagmamahal kay Lance, ngunit ngayon ay sama-sama silang dumating upang magbigay ng mga regalo. Senior Wind, kung nasaktan kita sa nakaraan, sana mapatawad mo ako. Sabi ng young master na iyon na tinawag na Baikong. Sinabi ni Lance, sige, wala ako sa mood makipag-usap sa inyo ng walang kaparerekon. Kung wala ng iba, umalis ka kaagad, huwag mong istorbohin ang aking pagsasanay sa martial arts, at huwag mo nang subukang i-bully muli si Yelena. Totoo ang sinabi ni Senior Wind, si Yelena ang mabait kong kapatid, paano pa natin siya mabubuli? I swear, simula ngayon, hindi na ako papayag na may mangbuli kay Yelena. Tama, ako rin. Nagsumpaan ng mga young master na iyon bago umalis. Si Lance ay medyo nalilito kung bakit ang mga young master na ito, ay biglang dumating upang sambahin siya, makatuwirang hindi nila magawa siya ay isang kawani lamang. Sa katunayan, ang hindi alam ni Lance ay alam ng maraming tao sa pamilyang Bale na ang padre de pamilya, si Charlie Bale, ay humingi ng tsaa kay Lance, at dahil dito, nadama ng lahat na si Lance ay naging pambihira. At hinanap ng ulo ng pamilya para sa tsaa, at lahat ng mga binibini at mga young master, ay tumakbo upang sambahin siya. Sa huli, naging napakakaibigan din nila kay Yelena, mahal na kapatid na babae ang mahal na kapatid. Pagkaalis ng lahat, nagtanong si Lance, Yelena, hindi ka nila pinahirapan, di ba? 1287. Hindi, Uncle Wind, sabi nila na imbitahan ka daw ng padre de pamilya. Oo. Hindi nakakagulat na bigla silang dumating upang bigyan ka ng isang regalo at napakabait sa akin, medyo nawalan ako ng pagkakataon, sabi ni Yelena. Ay, mabuti naman. Tito Fang, salamat, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging masaya ngayon. No need, you're my niece. Makalipas ang 3 araw. Dumating si Yu Chunliang sa White Flow family. Luniper, nakikita mo ba kung ano ang dinala ko sa iyo? Sabi ni Yu Chunliang na may hawak na isang bag ng masasarap na pagkain sa kanyang kamay. Noong nakaraan, tuwing pumupunta si Yu Chunliang sa Bale Clan, matutuwa si Luniper, at pagkatapos ay gagabayan siya ni Yu Chunliang sa pagsasanay sa martial arts at liligawan siya sa daan. Ngayon, dumating muli si Yu Chunliang gaya ng nakagawian, at nagdala ng paboritong espesyal na merienda ni Luniper. Isang segundo tandaang basahin ang aklat.
Gayunpaman, tumingin si Luniper kay Yu Chunliang at medyo iritang sinabi, anong ginagawa mo dito? Ah! Medyo nagulat si Yu Chunliang, naisip niya na matutuwa si Luniper na sumunggab, ngunit tinanong niya kung ano ang ginagawa niya dito nang may malamig na mukha. Naisip ni Yu Chunliang na si Luniper ay nagalit dahil sa ilang araw na hindi niya ito pinuntahan. Luniper, galit ka ba na hindi kita pinuntahan nitong mga nakaraang araw? Huwag kang magalit, may dahilan ako, noong araw ng pagpupulong ng pamilya mo, ako, di ba? That by that garbage guard? So, medyo bad mood ako? Kaya lang dumating ako after few days. Sige, wag kang magagalit, hindi ako pupunta dito, halika, kumain ka. Inabot ni Yu Chunliang ang merienda na dinala niya kay Luniper. Ayoko. Bakit ayaw mo? Sorry, hindi ako interesadong kumain. Nahihilo ako, Xianming, ano bang nangyayari sa'yo? Sige, Yu Chunliang, bumalik ka, at huwag kang pumunta rito kung okay ka sa hinaharap. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Luniper, huwag mo na lang akong hanapin. Luniper, Fiangka, karapatang ari mo ako good boy, ito ang gusto mong kainin, halika at kumagat ka. Itinulak ni Luniper sa panlulumo, bamantong hininga, hindi man lang matalo ang wind lightning gamit ang dalawang daliri, hindi kita gusto bilang Fiangka, karapatang ari ko, gusto kong umatras, gusto kong makipag-engage kay wind lightning. Anong sabi mo? Galit na galit si Yu Chunliang, masyadong immature si Luniper, para talagang umatras at sinasabing engaged na, biglang nagliyab si Yu Chunliang. Ako ay actress mula sa iyo at pagkatapos ay makikipagtipan kay wind lightning, Yu Chunliang, naririnig mo ba ako ng malinaw? Luniper, huwag kang masyadong lumayo. Wala akong pakialam sa'yo, anyway, punong-puno ng wind lightning shadow ang puso ko ngayon, hindi ako makatulog ng ilang araw, sobrang gusto ko siya kaya nababaliw na ako, sige, pwede. Pumunta ka. Si Lance ay nagtuturo kay Yelena na magsanay ng martial arts, sa sandaling ito, isang dagendong ang dumating mula sa labas, wind lightning, lumabas ka. Sa sandaling marinig ni Lance ang boses, alam niyang si Yu Chunliang iyon. Yu Chunliang. Ano ang gusto niya sa akin? Lumipad palabas si Lance. Si Yu Chunliang lang ang nakatayo sa labas ng pinto na galit na galit. Hoy, Yu Chunliang, ano ang hinahanap mo sa akin? Tanong ni Lance. Galit na sinabi ni Yu Chunliang, wind lightning, huwag kang masyadong lumayo. May sakit ka Tapos na ako sa share ng ate mo, anong ginawa ko? Wind lightning, ano ang ibig mong sabihin sa pang-aakit sa nobya ko dahil sa pagiging mas mataas ng kaunti sa akin sa martial arts? Ano ang ibig mong sabihin, ngayong gustong umalis ni Luniper sa kasal ko, pinaglalaroan mo pa rin ako ng bawang? Sigaw ni Yu Chunliang. Ngumisi si Lance, I'm sorry, I when someone rely on face value to pick up girls, so I never use my strength to seduce, gusto ng Fiangka, karapatang ari imong umatras sa kasal mo, it's none of my business. Bagay. Wind lightning, nagtatalo ka pa? Si Luniper mismo ang nagsabi sa akin na actress na siya sa kasal ko at pagkatapos ay ikakasundo ka, at sinasabi mo pa rin na hindi mo siya nanligaw, wind lightning, ikaw, masyado nang malayo. Hahaha, sorry, hindi ko alam ang sinasabi mo, lumabas ka na, kung hindi ka pa nakakalabas, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Wind lightning, ikaw. Sinampal siya ni Lance at ngumisi, Yu Chunliang, wala talaga akong oras para suntukin ka, huwag mo akong gawin, okay? Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, mula sa isang palumpong ng bulaklak, ay dumating ang isang pumapalakpak, masayang boses, oo, magandang laban, mabilis nating labanan siya. Si Yu Chunliang at Lance ay abala sa paghahanap, ngunit si Luniper iyon. Nang makita ito ni Luniper, agad siyang tumingkayad, hindi nang ahas na ipaalam sa kanila ang pareho. Tinakpan ni Yu Chunliang ang kanyang puso at sinabi sa sakit, Luniper, lumabas ka, nakikita-kita, huwag kang magtago. Kinailangan ni Luniper na dahan-daang tumayo, ngayon lang siya aksidenteng natuwa ng kaunti, hindi inaasahan na malantad siya.
Sumasakit ang puso ni Yu Chunliang, tinuro si Luniper at sinabing, Luniper, ikaw ang aking kasintahan, ako ay binugbog ng ibang lalaki, at nagtago ka pa sa dilim at pumalakpak ng iyong mga kamay, ikaw. Hindi rin nakaimik si Lance sa babaeng ito na sira ang utak, kaya sigurado akong nasasaktan talaga ang puso ni Yu Chunliang. Nang makita ni Luniper ang sitwasyon, nakahamlang siya, Yu Chunliang, huwag mo akong sisihin, sinabi ko na sa iyo na hindi nakita gusto at pinakawalan nakita, pero mas pinili mo pa ring asarin ang aking idolo, pagkatapos hindi ko napigil ang pumalakpak. Ikaw. Paf! Si Yu Chunliang ay bumulwak ng isang bibig ng dugo sa sobrang galit. Tumakbo si Luniper sa gilid ni Lance at agad na hinawakan ang braso ni Lance at sinabi kay Yu Chunliang, walang silbi ang pagdura ng dugo, wala ka pa rin sa puso ko ngayon, kaya hindi ka pa rin umaalis. Itinuro ni Yu Chunliang sina Lance at Luniper at sinabi sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, kayong mga pares ng aso, hintayin mo ako. Galit na umalis si Yu Chunliang, siya ay 50 taong gulang, ngunit labis siyang naduraj sa isang 18 taong gulang na batang babae, talagang hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili. Tinanggal ni Lance ang kamay ni Luniper at sinabing may malamig na mukha, Luniper, ano ang ibig mong sabihin? Sinasadya mo ba itong ginagawa, sinasadya mo bang inisin si Yu Chunliang para makapaghiganti siya sa akin? Si Luniper ay abala sa pagsasabing, hindi talaga, Wind Lightning, ako, gusto kita. Magwala. Gustong-gusto kita. Pag hindi ka gamulong itatapon kita. Sentimo, nako, bakit hindi ka nalang maniwala, mahal na mahal kita, hindi ako nakakatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw, araw-araw kitang iniisip, Wind Lightning, nagmamakaawa ako, hayaan mo. Maging babae ka. Luniper, huwag mong isipin na hindi ako mangangahas na saktan ka. Wind Lightning? I really mean it. Oh, hindi mo akalain? Hindi na ako pure? Nagkakamali ka, puro pa rin itong babaeng ito Sinipa siya ni Lance palabas ng pinto. Sa labas ng pinto, sumigaw si Luniper, Wind Lightning, tiyak na pakakasalan kita, hahanapin ko ang aking lolo, maghintay ka. Nainis si Lance, paano magkakaroon ng ganoong babae, sumigaw, pinalabas lang siya ni Lance, at pagkatapos ay gamulong at tumakbo palayo. Pagkatapos nito, talagang hinanap ni Luniper ang kanyang lolo, iyon ay, si Charlie Bale, sa kasamaang palad, hindi man lang nakita ang mukha, kung sa tingin mo na ang lolo sa apo, ay masisira araw-araw sa kondangan, mali iyon, nang walang ganap. Talento at lakas, kahit ang lolo ay wala sa mood na magpatawag, pabayaan na ang pagsira, dahil napakaraming mga apo. Ay isang maharlikang bigwig ng Great Martial Empire, ang bilang ng mga kababaihan, higit pa, mas mababa sa 50, ay tatawaging walang kakayahan sa pakikipagtalik. Kung tutuusin, ang buhay ng mga peak powerhouse na iyon ay higit sa 160, at ang mga nag-practice ng martial arts, kahit na sila ay matanda na, ay masigla pa rin, depende sa kung may interes pa rin. 1288. Sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas. Ang katanyagan ni Lance ay hindi lamang lumaganap sa pamilyang Whiteflow, ngunit unti-unti din sa buong Golden Silk City, pagkatapos ng lahat, si Yu Chunliang ay isang kilalang henyo. Isang araw, si Lance ay nagsasanay ng martial arts nang pumasok ang isang katulong. Senior Wind, nakatanggap ako ng letter of challenge mula sa iyo. Yung challenge letter ko. Oo. Binuksan ni Lance ang sobra at nabasa, Wind Lightning, ako si Lamy, X-Day, pwede mo ba akong labanan? Ang lokasyon, ang Bicao Lake ng Golden Silk City, ay hindi malayo sa Whiteflow family kung nasaan ka. Kung hindi ka pumupunta upang tumugon sa labanan, ako mismo ay darating na naghahanap sa iyo, at alang-alang sa iyong mukha, inaasahan kong hindi mo ako papapuntahin sa iyong pintuan. Nakakunot ang mga kilay ni Lance habang nagtanong, Yelena, sino ang tinatawag na Lamy? Lamy. Isang pamilyar na pangalan. Sabi ni Yelena. Sa sandaling iyon, may pumasok na lalaki sa pintuan, si Yu Chunliang iyon. Kahit si Lamy ay hindi alam, masyado kang malungkot, Windy, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Pumasok si Yu Chunliang at sinabi. Yu Chunliang, ano na naman ang ginagawa mo dito?
Gusto mo bang sampilan kita ulit? Wind Lightning? Huwag kang mayabang, lumitaw na yung taong nag-aalaga sa'yo. Ngumisi si Lance, huwag mong sabihin sa akin na ang taong sinasabi mo ay si Lamy na nagbigay sa akin ng letter of war. Wind Lightning? Titingnan ko kung matatawa ka pa pagdating ng panahon, sasabihin ko sa iyo ang totoo, si Lamy ang ika-5 ranggo sa Golden Silk City, sa lahat ng Ancestor Perfection, 56 years old this year, pero tumuntong siya sa Ancestor Perfection sa edad na 48, isa sa ilang pinakasikat na henyo sa Golden Silk City. Wind Lightning, teka, si Lamy na ang bahala sa iyo. Hindi mo pa alam, ako matalik kong kaibigan si Brother Lamy. Nasabi ko na sa kanya ang tungkol sa iyo, at labis na ayaw niya sa iyo. Ngumisi si Lance, kailangan kong magustuhan niya ako. Nakakatawa. Wind Lightning? Magsalita ka lang ng mahigpit, sabi ng kapatid ko na si Lamy na ipapaalam niya sa iyo kung ano ang lakas. Roll! Sigaw ni Lance, at kasabay nito, hinampas niya ng palad si Yu Chenliang sa labas ng pinto. Walang duda na may humamon kay Lance sa pagkakataong ito, at tiyak na si Yu Chenliang ang nag-udyok nito. Ngunit hindi mahalaga, walang pakialam si Lance na makipaglaro sa taong mapagmatuwid sa sarili, kung sino man ang nag-iisip na mayroon silang lakas na makipaglaro sa kanya, huwag mag-atubiling makipagdigma sa kanya. Itinapon ni Lance ang sulat at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa martial arts. Gayunpaman, ang Lamy na iyon ay isang napakatanyag na tao, at ang kanyang hamon kay Lance ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan sa buong Golden Silk City. Itinapon ni Lance ang sulat at nakalimutan ang tungkol dito na para bang ito ay isang bagay na syempre, ngunit sa buong Golden Silk City, ang bagay ay mabilis na kumalat. Ang salita ay unti-unting kumalat sa bawat restaurant, inn, at sa loob ng 3 malalaking pamilya. Halos 1 buwan o higit pa ang natitira hanggang sa araw ng tunggalian. Kaya nagkaroon ng maraming oras upang maghanda. Ngunit si Lance ay hindi naghahanda para dito, si Lance ay hindi na kailangang maghanda. Elena, mag-iisa ako sa loob ng 1 buwan, kaya huwag mong hayaang may mga bala sa akin sa panahong ito. Sabi ni Lance kay Elena. Mabuti, naghahanda ba si Tio Feng para sa tunggalian sa susunod na buwan? Tanong ni Elena. Si Lance ay tumawa lang ng masama, kasama ang ika-5 ranggo na si Lamy, hindi siya karapat-dapat. Ngunit ang ganitong uri ng bagay, kailangan lang ni Lance na maunawaan ito sa sarili niyang puso, hindi na kailangang sabihin kay Elena ng malinaw. Ang dahilan kung bakit si Lance ay nag-iisa sa loob ng 1 buwan ay dahil gusto niyang patuloy na maramdaman ang mahusay na pagiging perpekto ng mastermind, nahawakan na ni Lance ang mahusay na pagiging perpekto ng mastermind ng 2 beses, kailangan itong samantalahin ni Lance. Oras, sa sandaling napalampas niya ito, walang sinasabi kung kailan niya magagawang mahawakan ang mahusay na pagiging perpekto sa susunod na pagkakataon. Kaya, pumasok si Lance sa saradong pinto. Sa Whiteflow family, mabilis ding kumalat ang balita ng deklarasyon ng digmaan ni Lamy laban kay Lance. Wow! Lamy? Ito ay isang taong may suot na henyo na aura mula noong siya ay bata pa, ang ika-5 ranggo na napakalakas sa 10,000 clansmen perfection sa Golden Thread City. Maraming tao ang nakaramdam ng labis na pananabik at pag-asa nang marinig ang impormasyong ito. Sa isang kisap mata, malapit nang matapos ang 1 buwan. Si Lance ay nasa loob ng 1 buong buwan. Sa buwang ito, 3 beses pang naramdaman ni Lance ang layunin ng Grand Perfection ng Ancestor, at sa nakaraang 2 beses, 5 beses niya itong naramdaman. Naramdaman ni Lance na habang naramdaman niya ang Grand Perfection na estado ng pag-iisip ng mas maraming beses, mas malapit siya rito, at malinaw din niyang naramdaman na ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Ang pakiramdam na ito ay muling nadagdagan ang kanyang lakas ng 1 hiwa, at naramdaman niya ito ng 3 beses sa buwang ito, at ang kanyang lakas ay nadagdagan ng 3 malalaking pagbawas kumpara sa 1 buwan na nakalipas. Si Lance ay lumabas ng silid na nasisiyahan. Uncle Wind, nasa labas ka na ng gate. Well, Yelena, may naghanap ba sa akin ngayong buwan? Maraming tao ang tumitingin, ngunit lahat sila ay mula sa loob ng pamilya ng Whitestream, ngunit naunawaan nila noong sinabi kong sarado ka, at alam mong naghahanda ka para sa tunggalian, kaya hindi ka nila inabala. Oh!
Ngumiti si Lance, na sarado para sa tunggalian. Sige, anong araw ba talaga ang tunggalian? Tanong ni Lance. Bukas na lang. Mabuti. Maagang umaga ng kinabukasan, dinala ni Lance si Elena, sakay sa Black Liao ng Whiteflow family, sa kanyang destinasyon, ang Bicao Lake. Bago dumating si Lance sa Bicao Lake, nakita niya ang maraming itim na liaw na lumilipad sa himpapawid ng Bicao Lake, na tiyak na sinakyan ng ilang tao na dumating para panoorin ang tunggalian. Nang lumipad si Lance malapit sa Lake of Green Grass, nakita niya na ang paligid ng Lake of Green Grass ay siksikan na sa mga tao, at nang makita niya ang eksenang ito, hindi maiwasan ni Lance na isipin ang orihinal na Liangho Conference. Marahil ang bilang ng mga taong pumunta dito ngayon upang manood ng tunggalian ay kasing husay ng bilang ng mga taong pumunta sa orihinal na Liangho Conference. Sinabi ni Lance, bakit napakaraming tao? Si Elena ay hindi nakaimik, Uncle Wind, ito ay isang malaking bagay, na si Lamy ay isang sikat na henyo mula noong siya ay bata pa, at ikaw, na nakatalo kay Yuchen Liang noon, ay bahagyang mas sikat, kaya ikaw at si Lamy ay siguradong maraming tao ang nanunood ng tunggalian. Hehe, kung nasaan ka man, hindi bababa ang mga tao para sa mga magagandang bagay. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na kalangitan. Mahigit sa 100 tao ang nakaupo sa paligid, mas tiyak, higit sa 100 itim na liaw ang nakaupo, at sa ibabaw ng bawat itim na liaw ay nakaupo ang isang tao, kabilang ang isang apoy na hayop, at ang taong nakaupo sa likod ng apoy na hayop ay isang babae. Ang dosenang mga taong ito ay mukhang napakalakas, lalo na ang babaeng nakaupo sa likod ng apoy na hayop, kayang-kaya niyang umupo sa apoy na hayop, na nagpakita na ang kanyang pagkakakilanlan pati na rin ang kanyang katayuan ay higit na marangal kaysa ang iba. Na si Yuchen Liang ay kasama rin nila. Yuchen, ngayong nasa Ancestor Perfection List na tayo, malapit na ang top 20, kaya sabihin sa amin lahat ang tungkol sa guard na iyon na tinatawag na Wind Lightning. Sabi ng isang lalaki kay Yuchen Liang, ang lalaking ito ay si Lamy. 1289. Ang unang bagay na sasabihin ko sa iyo ay ang taong ito, itong si Wind Lightning, ay isang karaniwang tao, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ito, ngunit ang taong ito ay napakadiri. Ang maluwag at natural na posture ni Lance ay tila mas nakaka-relax, nagkibit balikat si Lance at sinabing, hindi ka pa ba handang magsimula? Kung tutuusin, 18 taong gulang pa lamang ang aking mapapangasawa, kaya hindi maiwasang maakit siya sa kanya, kayong mga lalaki. Anong klaseng tao ito? Ang lalaking katabi ni Yuchen Liang ay nagsabi, napakakasuklam-suklam at walang hiyang tao, ginagawa rin ang ganitong bagay. Lahat ay tumango, sumasang-ayon dito, kung ang Wind Lightning ay talagang ganitong uri ng tao, kung gayon ito ay talagang isang hamak na umasa sa kaunting lakas upang walang habas na mang-aapi sa iba. Sa sandaling ito, itinuro ni Yuchen Liang ang malayong kalangitan at sinabing, lahat, tingnan mo, narito ang Wind Lightning. Ang lahat ay biglang tumingin at nakakita ng isang lalaki, kasama ang isang magandang babae, na lumilipad sakay ng isang itim na liaw, at ito ay Wind Lightning Cloud. Bukod dito, ang Wind Light Cloud's momentum ay nagbigay ng napakadiin na tingin sa ganitong uri ng paligsahan, na para bang ito ay napakamapanghamak, na nagparamdam sa dosenang mga malalakas na tao sa eksena, at bigla silang sumang-ayon sa mga salita ni Yuchen Liang. Ang babaeng nakaupo sa likod ng apoy na demonyong hayop ay bumaantong hininga, labis akong naiinis sa ganitong uri ng tao na may kaunting lakas at kumikilos na para bang siya ay mapanlate at nakahihigit sa iba. Ang babaeng ito na nagsalita, siya ay napakabata at maganda, ang kanyang pangalan ay Hilda, siya ay mula sa Sigad family, bukod pa rito, siya rin ang numero 1 kagandahan sa Golden Silk City, ang numero 1 ranggo na pinakamalakas na tao, at higit pa rito, siya ang numero 1 ranggo na pinakamalakas na tao sa Ancestor Completion List. Sa makatuwid, sa sandaling ito, walang alinlangan na napakahalaga para sa kanya na sabihin ito. Si Yuchen Liang ay abala sa pagsasabing, Hilda, ikaw ang numero 1 pinakamalakas na tao sa Ancestor Perfection Ranking, ang numero 1 henyo ng ating henerasyon sa Golden Silk City, kung gagawa ka ng hakbang, natatakot ako na ang Wind Lightning na iyon. Hindi marunong mamatay. Ang babaeng iyon na tinawag na Hilda ay nagsabi, hindi pa siya karapat-dapat.
Pagkatapos sabihin iyon, lumingon siya sa ikalimang ranggo na si Lamy at sinabing, Lamy, turuan ang Wind Lightning na ito ng leksyon, ang Wind Lightning na ito ay hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya dati, siya dapat ay galing sa ibang bansa, lahat tayo ay lokal ng Golden Silk City, siya ay isang dayuhan, ngunit siya ay mayabang sa aming lugar, nakikipag-ugnay sa nobya ni Yu Chenliang, tulad ng mga basura, hindi kailangang maging magalang. Mabuti, Hilda, sa iyong mga salita, ako, si Lamy, ay tiyak na hindi ka pababayaan, hahaha. Tumawa si Lamy at tumalon, si Hilda ang numero 1 kagandahan sa Golden Silk City, siya ay 46 na taong gulang pa lamang. Taong gulang sa taong ito, ngunit naabot na niya ang Ancestor Perfection, at siya rin ang unang taong nakarating sa Ancestor Perfection sa Golden Silk City. Sa totoo lang, walang may ayaw sa kanya, at siya ay walang exception, si Lamy tiyak na hindi siya pababayaan. Malamig ang tingin ni Lamy habang nakatingin sa malayong lumilipad na Wind Lightning. Ang iba pa sa kanila, ay sumigaw din, oo, Lamy, tuyuan mo siya, isang dayuhan, na nangangahas na maging ligaw sa ating Golden Silk City, bigyan mo siya ng kulay, huwag mawala ang mukha ng ating mga lokal na tao. Natural iyon. Matigas ang mukha ni Lamy. Lumipad si Lance patungo sa lawa ng bikaw, at saglit, ang buong lawa ng bikaw ay napaliligiran ng kaguluhan. Nandito na si Wind Lightning, siya si Wind Lightning. Wow! Siya ang Wind Light Cloud na tahimik na nagpakalat ng kanyang katanyagan sa Golden Silk City sa panahong ito Oo, ang bantay ng pamilya ng Whiteflow, si Wind Light Cloud, walang nakarinig tungkol sa kanya dati, galing siya sa labas ng bayan ilang buwan na ang nakakaraan. Thirst, sobrang drag ng taong out of town. Noong oras na iyon sa pagpupulong ng pamilya ng Whiteflow family, sinampal ng Wind Lightning si Yu Chenliang na parang ulo ng baboy, ito ay napakahiyang. Ngunit si Yu Chenliang ay isang lokal sa amin. Talagang hindi ka nais-nais para sa isang lokal na matalo ng isang taga-ibang bayan. Sana, ngayon, matuturuan ni Lamy ang tagalabas na ito ng isang mahirap na aral, kung hindi, hindi ba niya maiisip na walang tao sa ating Golden Silk City? Eksakto. Maraming manunood, nag-uusap, lahat ay tila nasa panig ni Lamy, hindi dahil si Lamy ay mas sikat, ngunit si Lance ay isang tagalabas, walang gustong matalo ng isang tagalabas ang kanilang lokal na tumataas na henyo, tama ba? Nagtanong si Lance, Miss Elena, paano ba karaniwang nagsisimula ang mga laban sa dulang dito para sa inyo? Karaniwang oras ng tanghali. Kung ganoon, sa kanayunan, maghihintay ako hanggang tanghali, nagkataon lang, may isang oras pa. Pagkasabi noon, pinitik ni Lance ang manggas at inutusan si Black Liao na lumipad papunta sa malayong lugar, pagkatapos ay umupo. Naka-cross-legged sa likod ni Black Liao at pumikit. Siyempre, iisipin ng mga may gusto kay Lance na cool si Lance, at iisipin ng mga ayaw sa kanya na nagpapanggap si Lance sa bawat galaw, ngunit sa kasamaang palad, 99% ng mga tao ay hindi gusto si Lance, maliban sa ilang tao mula sa pamilyang Whiteflow. Naghintay si Lance ng halos isang oras, pagkatapos ay iminulat ang kanyang mga mata at tumangala sa langit, halos tanghali na. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lance at tumalon. Direktang nakatayo sa ibabaw ng Bikaw Lake. Sumigaw si Lance, sige, sino si Lamy? Tumigil ka sa pag-aaksaya ng oras at lumabas ka. Sa sandaling ito, sa malayong kalangitan, ang isang lalaking nakaupo sa likod ng itim na liyaw ay labis na nalungkot at bumantong hininga, kalahating oras pa bago ang tanghali, sabik na sabik ba siyang makahanap ng away, kung ganoon. Tutuperin ko siya. Pagkatapos sabihin iyon, ang Lamy na iyon ay sumigaw, narito ang iyong lolo Liang. Tumingin si Lance sa lugar kung saan nanggaling ang boses, at lumipad palabas ang isang lalaking nakasuot ng kulay abo na damit. Hawak ang isang mahabang espada sa kanyang kamay, ang kanyang figure ay tumakbo ng napakabilis, pagdating ng halos 10 metro sa harap ni Lance sa isang kisap mata. Talagang karapat-dapat na maging eksperto. Ang pulutong ng mga nanunood sa Bikaw Lake, nang makita ang hitsura ni Lamy, ay sumigaw, at ang ilang partikular na radikal na mga tao ay sumigaw pa, Senior Liang, patayin ang dayuhang ito. Nagulat si Lance nang marinig niya ang mga radikal na ito na sumisigaw, out of towner.
Naku, hindi nakakagulat na hindi ako nakaramdam ng pagtanggap ng mga tao mula nang dumating ako dito, kaya ganoon, ako ay isang tagalabas. Ngumiti nang walang magawa si Lance. Itinuro ng espada ni Lamy si Lance at sinabing, ibigay ang iyong pangalan. Hindi gumalaw ng kalamnan si Lance, ang bawat galaw niya ay tila napakakalma at nakaka-relax, at palagi niyang pinapanatili ang isang uri ng momentum na mananalo ang isang malakas na tao, hindi iyon sinasadya ni Lance, ngunit sa halip ay lumabas siya mula sa loob dahil malinaw sa kanyang puso na ang Lamy na ito ay tiyak na hindi niya kalaban. Sinabi ni Lance, Lamy, huwag kang mahuli sa gayong mapagkunwari na mga salita, lahat ng mga manunood ay nanunood sa atin sa sandaling ito, hindi ako naniniwala na walang sinuman ang hindi nakakaalam na ang pangalan ko ay Wind Lightning, at hiniling mo pa sa akin na ibigay ang pangalan ko, ano pa ba ang silbi nito maliban sa pagpapakita ng iyong maling akala na gustong maging superior sa akin? Ikaw. Nanlumo si Lamy, hiniling niya kay Lance na ibigay ang kanyang pangalan, isa talaga itong kilos ng malakas laban sa mahihina, humihiling sa mahihina na ibigay ang kanilang mga pangalan, sinusubukan na halos apihin si Lance ng kaunti. Sa kasamaang palad, ang pangungusap ni Lance ay nawalan siya ng mukha. 1290. Wind Lightning, totoo bang nabalitaan kung pumapatol ka sa nobya ng iba dahil mas makapangyarihan ka sa iba? Si Lance ay nagsuot ng napakaluwag na robe ngayon, ang robe na ito ay nagdulot ng maluwag at natural na posture ni Lance na tila mas nakaka-relax, nagkibit balikat si Lance at sinabing, hindi ka pa ba handang magsimula? Baka gusto mong gawin ko. The first move, it's not that Feng despises you, if I make the first move, you won't even have a chance to make a move. Ikaw. Labis na nagalit si Lamy sa mapagmataas na salita ni Lance. Fuck you. Then let your grandfather see if you fucking have the strength or not. Swoosh! Agad itong ginawa ni Lamy, pinatay si Lance gamit ang isang espada, ang anino ng espada na parang seda, libu-libong hibla, hindi nababasag na mga hiwa at luha. Ito ang self-created martial skill ni Lamy, ang Green Silk Technique. Lihim na pinuri ni Lance sa kanyang puso, ang Lamy na ito ay talagang napakalakas. Ang hampas na ito, ang anino ng espada ay parang seda, kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi siya makakahuli ng isang galaw. Gayunpaman, sino si Lance? Ang walang katapusang kapangyarihan ni Lance, nang kumilos siya, ito ay higit sa 1,000 o 10,000 mga thread, hindi mahuhulaan at walang katapusang pagbabago. Prosperous Flowers. Ang paglipat ni Lamy ay tinawag na Flourishing Flowers, at ang sword technique ay sumayaw na parang talulot ng bulaklak. Walang katapusan, sira. Hindi natama ni Lance ang espada, oo, walang laman. Dahil dito, hindi makapaniwala ang lahat, gaano man kalakas ang walang laman na kamay, kapag nasa antas na ito, hindi ito maikukumpara sa isang sandata, tama, kung ito ay isang martial artist sa ilalim ng antas, maaari pa rin nilang gamitin ang kahit anong palm technique. At talunin ang sword technique. Ang mga kamay ni Lance sa isang lugar, na para bang sila ay mahiwagang, mas katulad ng Thousand Hands Guanyan, ay lumalaban sa espada ni Lamy. Tap tap tap. Pagkatapos ng sunod-sunod na tunog ng intersecting, ang katawan ni Lance, na nabasag ang puwang sa depensa ng espada ni Lamy, si Lance ay tumayo na parang multo, sa ilalim mismo ng ilong ni Lamy. Ah! Si Lamy ay natakot, ang kanyang kakayahan sa espada ay sapat na ang talino, ngunit si Lance ay binasag ang puwang sa kanyang espada nang hindi ginagamit ang kanyang espada, na naging dahilan upang hindi makapasok si Lamy sa palasyo, dahil si Lance ay nasa 10 sentimetro na. Sa harap niya. Bang! Sa sandaling iyon, sinuntok ni Lance ang tiyan ni Lamy. Wow! Ang katawan ni Lamy ay lumipad palabas ng hindi bababa sa 500 metro sa isang suntok, gaano karaming puwersa ang kailangang ibigay. Oo, si Lance, ay hindi nagpigil, katulad noong araw na sinampal niya si Yu Chunliang, maliban sa hindi pagpatay sa kanya, maaari siyang gumamit ng lakas hanggat kaya niya. Si Lamy, na lumipad ng 500 metro palayo, ang kanyang tiyan ay bumagsak sa kanyang likuran, at kung hindi sumunod ang kanyang nakasakay na si Black Liao, siya ay bumagsak sa lupa. Sa takot, lahat ay walang katulad na nagulat. Dahil parang si Lamy, parang si Lance ay wala sa parehong level, isang suntok ni Lamy ay walang anumang lakas sa pakikipaglaban.
Gumalaw ang katawan ni Lance at lumipad pataas. Sinabi ni Lance, Lamy, alam mo ba kung bakit hindi ako gumagamit ng espada? Dahil, ang aking espada ay masyadong malakas, natatakot ako na hindi mo ito matiis at hindi sinasadyang mamatay. Ako, ang wind person, ay nagmula sa ibang bansa, hindi madaling maghanap buhay dito, ayokong masaktan ka. Ngayon, natalo ka, pwede bang umalis na ako, Feng Mo? Nakahiga si Lamy sa likod ng itim na liyaw, ang dugong umaagos mula sa mga sulok ng kanyang bibig ay nagsabi, Wind Lightning, fine, fine, ibilang mo ako bilang minamaliit ka, ngunit huwag ipagmalaki, marami akong mga henyo sa Golden Thread City, may makakatalo sa iyo. Sinabi ni Lance, pumunta ako sa Golden Silk City para lang maghanap buhay, hindi para ikumpara ang sarili ko sa sinumang henyo sa Golden Silk City, wala akong interes, ni ang oras. Pero outsider ka lang. Kung ano man ang iniisip mo, outsider ang outsider, anyway, kung may manggahas na mang-istorbo sa akin, hindi ko hahayaan. Buti pa siya, Palm. Agad na lumipad si Lance. Natahimik ang mga manunood, at hindi mabilang na mga manunood ang nagtataka kung saan nanggaling ang tagalabas na ito, at kung paano nakarating ang isang malakas, makapangyarihang tagalabas sa Golden Thread City upang maghanap buhay. Umupo si Lance sa itim na liyaw at naghanda na umalis. Teka! Sa pagkakataong ito, may biglang lumipad na lalaki. Tumayo si Lance sa likod ng itim na ogre at tumingin pabalik sa isang lalaki. Nagtanong si Lance, sino ang iyong kamahalan at ano ang gusto mo? Sinabi ng lalaki, ang pangalan ko ay Yang Fengyin, mula sa Golden Silk City, Ancestral Master Complete List. Maswerte akong nanalo sa ika-4 na pwesto, natalo ka lang ni Lamy, ngunit hindi ito nangangahulugan na walang sinuman sa Golden Silk. Maaaring manalo ang city laban sa iyo. Ako, si Yang Fengyin, ay gustong gamitin ang sarili kong martial art, ang Yin Yang Sword para malaman ang matataas na pakulo ng iyong kamahalan. Buzz! Gumalaw ang katawan ni Lance, sa susunod na segundo, isang espada ang itinutok sa lalamunan ni Yang Fengyin na iyon, ito ay espada ni Lance. Oo, pinalabas ni Lance ang kanyang espada, itong si Yang Fengyin ay nagsabi na gusto niyang matutunan ang tungkol kay Lance. Master move, kaya inilabas ni Lance ang kanyang espada sa isang iglap, si Yang Fengyin ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na i-connecta ang kanyang mga galaw, itinuro siya ni Lance sa kanyang lalamunan. Sa sandaling ito, ang katawan ni Yang Fengyin ay nanginginig sa malamig na pawis, isang segundo ay sinasabi niya na gusto niyang matuto ng isa o dalawa, at sa susunod, itinutok siya ng espada ni Lance sa kanyang lalamunan, ito rin. Napakaraming suntok sa mukha, sa sandaling ito ay nakaramdam ng hiya si Yang Fengyin, kasabay nito, nakaramdam din siya ng labis na paghanga sa mga kasanayan sa martial arts ni Lance, ito ay masyadong malakas, hindi nakakagulat na sinabi ni Lance kay Lamy na ginawa niya ito. Huwag mong gamitin ang kanyang espada dahil natatakot siyang hindi makatanggap ng isang galaw si Lamy, gaya ng inaasahan. Akala ko ngayon lang siya nagpapanggap na kalaban, sa sandaling ito, napagtanto ni Yang Fengyin na ang Wind Lightning ay, di nagpapanggap na kapareha. Natigilan ang lahat ng mga manunood nang makita ang espada ni Lance na nakaturo kay Yang Fengyin, kabilang ang magandang babae na nakaupo sa likod ng apoy na hayop, na hindi maiwasang tumingin kay Lance sa sandaling ito. Sinabi ni Lance, Brother Yang Fengyin, kailangan mo pa bang gamitin ang iyong yin at yang sword para makakuha ng lesson ngayon? Maingat na sinabi ni Yang Fengyin, hindi ito kailangan. Oo. Sa sandaling iputok ng mga tao ang kanilang mga espada, wala nang pagkakataon para sa kanya na kumonekta sa mga galaw, kahit na ang kanyang yin-yang sword ay makapangyarihan, wala itong silbi. Inalis ni Lance ang espada at sinabing, kung gayon, obligado ako, maaari kang pumunta sa White Flow family kapag libre ka at humingi ng away sa akin. Okay, salamat, kapatid na Wind. Nagpasalamat si Yang Fengyin, ang mga tao ay talagang kahanga-hanga, isang sandali ay nagalit siya kay Lance, sa susunod na sandali, siya ay lubos na kumbinsido, ang lakas, talagang ang pinakamadaling bagay na magpasakop sa mga tao. Sa buong view ng publiko, lumipad si Lance sakay ng isang itim na liyaw, kasama si Miss Elena, at lahat ay nanood habang ang itim na liyaw ay naglaho sa kalangitan.
Nang hindi na ito makita, saka lamang nag-uumapo ang mga tao sa matinding sigasig. Aigo, masyadong malakas ang foreigner na ito. Nako, minamaliit ko talaga ang dayuhan na ito, hindi pa banggitin na natalo si Lamy sa kanya, ang pang-apat na ranggo na si Yang Fengyin ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong kumilos habang nakalabas ang kanyang espada. Thirst, nakakakilabot na tao. Fengyin, naalala ko ang pangalan ng taong ito. Nagpatuloy ang talakayan sa mahabang panahon. Sa kabilang panig ng langit, ang 12 ng mga taong nakaupo sa likod ng Black Liao, ang nangungunang 20 tao sa Ancestor Perfection List, lahat ay tumingin sa babaeng nakaupo sa likod ng Fire Demon Beast. Hilda, ano sa tingin mo ang lakas ng taong ito? Tanong ng isa sa kanila. Napailing ang magandang babaeng iyon, hindi ko alam, hindi ko pa siya inaway noon, at hindi ako nangangahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paghuhusga. Ibig sabihin kahit wala kang tiwala. Hindi ko maintindihan, sige, let's go. Pagkasabi niyon, pinalayas ng magandang babae ang Fire Demon Beast. Ang mga taong nasa pangalawa at pangatlo ay mukhang nag-iisip ngayon. Forget what they doing, keep on